we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Arbate Mountain. Pinalikman pa. So ngayon dito kami sa may Landmark Cinema. Manonood kami ng sine. At ang kasama kong date, syempre, si Aisha. Wala yung mga bata ngayon. Kaya kami ay, pero kailangan kumain kasi galing ako diretso ako from work. Sinundo ko siya sa bahay. Tapos diretso dito, ha? Sige. Yun ba yung Greek? Gusto mo hindi? Ha? Ang lamig eh. Tingnan lang ako ng pagkain dito. Baka mayroong daanan dito sa kabila. Sa gilid. We are here. Lane 5. Ano papanorin natin? A Walk to Remember? Oo. Are you sure? And finally, kailangan official sa lahat ang relationship natin. Okay. Bless. Kuya, wag mo na ulit sasaktan si ate ha, kundi papamulto kita kay Papa. Oh, ma! Ganda! Ma! Talino! At higit sa lahat! Getting serious? I'm just helping an old friend. Isa dyan, no? Pagdating ng alas 9, naantok. Nasa heavy drama, biglang humihikab ang pupo. Para lang makapanood ko, 8:30 pa yung gusto ko. Buti na lang, hindi ko pinatunan yun. Okay, so pauwi na kami and it's around 9:45 in the evening. So dito kami sa may co-op, sa may malapit sa may sinihan at kami ay nagpapagas ni Aisha. So bago kami umuwi and which is sa akin no, yung pinanood naming movie, lahat ng character doon talaga may representation sa buhay dito sa Canada kasi ang dami kong mga natutunan na ikumpara ko yung buhay dito sa mga characters ng pinanood naming movie which is very good as in nakarelate kami and yan tapos yung gasolina and it's only just 46 bucks. So uuwi na kami at kami ay matutulog na at ang aking Aisha ay hinihikaban na yung palabas kanina. It's starting to snow. So ngayon pala mag-i-snow dito sa Winnipeg. And I can see the texture. Ibang-iba na talaga yung itsura. As in magiging totally puti, parang kanina lang. Yung daanan is wala pang snow. As in clear pa. Pero pag pumatak na yan at nagbago na lahat, this is what it looks like. And kaya major adjustment talaga kapag pumunta ka dito sa Canada. Kasi nga, ang makikita mo lang talaga is kulay puti at saka kulay gray. So, we are back at Winter Wonderland, Winnipeg, Winterpeg. Right now, we're sitting at minus 13 with the cold feels like minus 15. So, for the past few days, talagang sobrang lamig na rin yung naramdaman naming temp and it's been about minus 10 ulit, minus 10 degrees Celsius. And syempre yung mga bata may pasok pa rin and nandito ako ngayon, inaantay kong bumaba si Rizzy
Kasi yung mga kapatid niya, or yung kapatid niya tsaka si Katis is nagpapatrol. So yun yung mga nasa pedestrian, sila yung, alam mo yun, yung tamang training, training sila para maging paw patrol. Pag mga tumatawid yan. Rizzy, when are you going to become a paw patrol? I'm upstairs. When you're upstairs? Yeah. Why, you're still downstairs? Yeah. Oh, I'm still in grade 2. you're still in grade 2, so you're not ready yet. Yeah, I need to be in grade. I need to be upstairs to be on patrol. Yeah, why are you shy? Are you shy? So habang nag-aantay kami rito sa school ni Rizzy, bigay ko yung reaction ko dun sa pinanood namin ni Aisha last time ng yung kay Catherine Bernardo. Hello, love again. Ayan. So yung hello, love again. So yung reaction ng buhay dito sa Canada, it really relates to everyone. And sabi ko nga kay Aisha, lahat ng character doon may makanya-kanya silang representation ng buhay dito sa Canada. And when it comes to the pathways, yes, halos lahat ng binanggit na pathways, lahat yon naranasan ng mga ibang mga tao rito na nag-migrate, pagsapalaran, at syempre yung mga experience nila, which is in reality medyo light pa nga yung nilagay dun sa movie, pero there are still worse some scenarios na alam mo yun, na nangyayari, hindi lang yun. As in, ano ba yung mga character doon na merong mga tao na sumubok dito sa Canada, na may pera, na hindi kinaya, bumalik sa Pilipinas or bumalik sa kanilang mga trabaho. Tapos yung character ni Catherine, yung talagang wala ka ng choice talaga, na kahit ano gagawin mo, maging PR ka lang. Tapos meron pa yung isa, yung kay Valerie, hindi mo maiiwasan na yung accent talaga ng Pilipino, di ba? Yung changing P to F, meron talaga yon. So nakakatuwa yung character niya ron. Tapos yung mga PR pathways, ayan, Lamia, yung tourist na naghahanap ng trabaho rito. Tapos meron talaga yon yung character nung kay Toto ba yon? Tonton, yung sa anak ni Ruby Rodriguez, na may mga anak talaga na yung magulang gustong maging maganda yung buhay ng anak, pero yung anak is mas pinipili pa rin yung buhay nila sa Pilipinas, na kung saan sila masaya. At the end of it, bumalik sila ng Pilipinas para maging masaya yung anak, kasi hindi naman lahat ng mga bata, lalo na pag mga nag-age na ng 10, 11 or 12, syempre may kanya-kanya rin silang gusto. Hindi mo sila mapipigilan, pero at least pina-experience ni Ruby yung choice ng buhay sa Canada. Doon din yung character ng asawa, makapag-asawa ka ng permanent resident or Canadian citizen, at least 1 year for spousal visa pwede, or 1 year common law relationship, which is yun yung nangyari sa amin ni Aisha that time. Nung pumunta kami rito sa Canada, yun yung pasok namin, common law relationship. Tapos yung part na si Catherine is kumakain sa sasakyan niya, yun, naranasan ko yun during our first year. Nagtatrabaho ka sa Rexall, tapos pupunta ka dun sa susunod mong trabaho sa Tim Hortons, break mo lang is in between ng biyahe mo, tapos yun, naranasan ko yun na dun ka na rin kumakain. And syempre yung multiple jobs na may iba ka pang ginagawang trabaho bukod dun sa pinaka part-time and full-time. O di ba, nag-shovel ako ng snow sa mailbox, and yun isa sa mga naranasan ko, magkaroon lang talaga ng extra. Pag napanood niyo yun and you are here in Canada, and most of the people siguro makaka-relate dun sa experience na yon. And dun naman sa nasa Pilipinas, na it's not just all about the movie, the tandem, but it's also the real life. Lahat yun talagang malapit sa katotohanan, or lahat ng nangyari doon is talagang posibleng mangyayari dito sa Canada. Nagkaroon ng problema yung bahay kahagabi kasi hindi raw gumana yung kanilang heater. So ngayong araw na to, it's around minus 18 degrees Celsius, pero it feels like minus 26.
So yung heater talaga, it's very important, lalong lalo na ngayong mga panahon, kasi ngayon na nag-umpisa dito sa Winnipeg yung talagang extreme cold. Actually hindi pa to extreme, hindi pa siya extreme, nag-uumpisa na siya maging extreme. And isa yun sa mga problema kapag wala kang heater sa bahay. Sinubukan kong tumawag kahapon sa service, pero ang sabi nila they are going to be available this coming Monday pa. So hindi pwedeng mangyari yon. So naisip ko nung una is lagyan ng portable heater, pahiramin sila ng portable heater, pero it would not sustain, lalong lalo na kung ang temperature is keep getting lower. So ngayon minus 18, feels like minus 26, so malamig na yon. So dapat kasi yung bumubuga, indikasyon na may heater ka is bumubuga yung ganyan, meron siyang exhaust, and hopefully sana bumubuga. You know, napagana oh.